Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi na nakapalagpa ang isang 18 anyos na lalaki sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 dahil sa kasong computer-related identity theft. Nagpapaalala naman ng pulisya na maging mapanuri sa social media, iwasan ang pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon at agad dumulog sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Bilang tugon sa insidente ng computer-related identity theft, agad na kumilos ang mga operatiba ng Camarines Sur Provincial Cyber Response Team ng RACO 5 at nagsagawa ng entrapment operation sa Bombon, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon, isang 18 anyos na lalaki ang gumawa ng isang pekeng social media account gamit ang pangalan at larawan ng isang babae na walang pahintulot at ginamit ito upang manghingi ng pera sa iba't ibang individual. Sa pakikipag-ugnayan sa Mombon Municipal Police Station, naaresto ang suspect at nahaharap sa kasong computer-related identity theft. Patunay ito ng mabilis na aksyon ng PNP para sa kaligtasan ng publiko. Hinihikayat ng PNP ACG ang lahat na maging mapanuri sa social media, iwasan ang pagbabahagi ng sensitibong impormasyon at iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa opisyal na communication channels ng PNP. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Arestado ang isang barangay kagawad at kanyang pinsan matapos mahulihan ng smuggled cigarette na nagkakahalaga ng 316,000 pesos sa operasyon ng 10-5 Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10 sa isinagawang checkpoint sa Lanao del Norte. Yan ang aking balitang tinutukan. Ng mga operatiba ng 10-5 Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10 ang tinatayang 316,000 pesos na halaga ng smuggled cigarette sa isang checkpoint operation sa Barangay Kampong Pantaw, Lanao del Norte, ito ay 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong mga sospek na sina alias Abdul, 32 anyos, isang barangay kagawad, at ang kanyang pinsan na si alias Merny, 26 anyos at kapwa residente ng Lanao del Sur. Ayon sa otoridad, naharang ang isang sasakyan mula Marawi City papuntang Iligan City sa isang checkpoint. Sa gitna ng inspeksyon, tumambad sa otoridad ang daang-daang rim ng sigarilyo na walang kaukulang dokumento.
Naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng Pantar Municipal Police Station, Lanao del Norte Police Provincial Office at Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte. Nakuha sa mga suspect ang 395 reams ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 316,000 pesos. Maharap ang mga suspect sa kasong Republic Act 10863, a Customs Modernization and Tariff Act. Patuloy naman nagpapaalala ang PNP na i-report sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung sila ay may sumbong o inaing sa kanilang lugar. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa tuloy-tuloy na programa ng pamahalaan kontra insurensiya, voluntaryong isinuko ng dalawang dating rebelde ang 6 na matataas na kalibre ng baril sa isinagawang ceremonial turnover sa Bukidnon. Ang dalawang friend rescue ay nagpasyang bumalik sa pamahalaan sa pamamagitan ng Task Force Balik Loob Program ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Police Corporal Michelle Abatayo sa detalye. Yung isinuko ng dalawang dating rebelde ang 6 na matataas ng kalibre ng baril sa isinagawang ceremonial turnover na pinangunahan ni Police Colonel Oliver Soto Novales, Provincial Director, nitong Mayo 5 ng kasalukuyang taon sa Camp Captain Ramon Emonahon, Malaybalay City, Bukidnon. Ang dalawang tinaguriang Friends Rescued ay nagpasya ng talikuran ang armadong pakikibaka at muling bumalik sa gobyerno sa pamamagitan ng Task Force Balik Loob Program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Sa naturang aktibidad, tinanggap ng Bukidnon Police Provincial Office ang kabuoang 6 na assorted high-powered firearms na voluntaryong isinuko ng mga FRs bilang bahagi ng kanilang reintegrasyon sa lipunan. Dumalo rin sa turnover si Sheila Marie C. Albarese bilang kinatawan ng DILG, kasama sina Police Major Romer Jones T. Kahukong, Chief Provincial Logistics at Captain Mahater Jomar Dikaida ng 1st Special Forces Battalion, Philippine Army. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa mga nalalabing kasapi ng armadong grupo na magbalik loob sa batas bilang hakbang tungo sa panibagong yugto ng kanilang buhay at sa sama-samang pagsisika para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Abatayo. Mahigit 378,000 pesos na halaga ng pinagbabawal na gamot ang nakumpiska sa buy-bust operation ng Bigan City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. High-value individual na drug suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Nikki Lyra Barbero. Ang isang hinihinalang high-value individual matapos makumpiskahan ng mahigit 387,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Tamag, Vigan City. Pinangunahan ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Vigan City Police Station ang operasyon sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel David C. Dulnuan, Deputy Provincial Director for Operations at kasalukuyang Officer in Charge ng himpilan, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ang suspect sa alias na Owen, 46 anyos, construction worker, residente ng Pandi, Bulacan at tubong G1 Eastern Samar. Nakumpiska sa operasyon ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 57 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 387,600 pesos. Na-recover din ang buy-bust money na nagkakahalaga ng 1,000, 3 piraso ng budol money at isang backpack. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ayon kay Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, nagpapatuloy ang mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga upang mahuli ang mga high-value individuals at mabuwag ang mga sindikatong sangkot sa ilegal na kalakalan sa lalawigan. Nananawagan naman ang kapulisan sa publiko
publiko na patuloy na makiisa sa kampanya kontra ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga autoridad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Barbero. Aktibong nakiisa ang 60 individual mula sa Mountain Province, Northern Benguet at Quirino, Ilocos Sur sa isinagawang basic knot tying at basic bandaging na mga membro ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Maslatadjan Mountain Province. Ang magandang balita ay hatid ni Police Corporal Asia Maris Balagay. Nagsagawa ng pagsasanay sa basic knot tying at bandaging ang 1502nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Maslatadjan Mountain Province noong ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 60 kalahok mula sa Mountain Province, Northern Benguet at Quirino, Ilocos Sur. Pinangunahan ng Regional Mobile Force Battalion 15 ang mga lectures at return demonstrations ukol sa knot tying na karaniwang nagagamit sa camping at rescue operations. Nagbigay rin ng pagsasanay sa proper techniques in basic bandaging. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Pathfinder and Master Guide Camp ng Seventh-day Adventist Church na may temang Following God's Direction. Ito ay may layuning i-promote ang self-awareness, self-reliance at teamwork, habang pinapataas ang kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga kalahok sa basic first aid, particular sa pamamahala ng mga minor injuries. Ang inisyatibong ito ay nagpapatunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng PNP, mga katuwang na ahensya at ng komunidad sa pagpapalakas ng kahandaan at kakayahang makapagligtas ng buhay. Mula po dito sa Camp Major Bado Dangwala, Trinidad, Benguet, ako po si Police Corporal Asia Maris Balagay ng Regional Mobile Force Battalion 15, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Sa walang humpay na operasyon ng Philippine National Police kontra ilegal na droga, nasabat ang mahigit 7.7 million pesos na halaga ng shabu sa 3 individual sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Cagayan de Oro City Police Office. Muling nakibalita dyan si Patrolwoman Jane Rose Buhol. Isat unsay yung istorya karon dinhi na imo kining magamit o pabor pato pa rin sa isang po sa Pilipinas. Nasamsam ang nasa halos 8 milyong halaga ng hinihinalang sabu na nagresulta sa pagka-aresto ng isang high-value individual at 2 iba pa sa ikinasang joint buy-bust operation ng Cagayan de Oro City Drug Enforcement Unit, City Mobile Force Company at PDEA 10. Nito lamang Mayo 6, 2026 sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Colonel Dexter Pahe, City Director ng Cagayan de Oro City Police Office, ang suspect na si JM, 21 anyos, na isang high-value individual, JR na 27 anyos, at Berto na 43 anyos, at isang taxi driver na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 17 sachet ng hinihinalang sabu na may tinatayang 1,140 gramo at may standard drug price na umabot sa 7,752,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng CDEU Kukpo ang mga suspect. Patuloy na pinaiigting ng Pro-10 ang kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng mas pinaigting na law enforcement operations at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang mapanatili ang ligtas at mapayapang rehiyon. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network.
manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.